Okay. magandang umaga po. Nanonood po tayo sa YouTube sa report ng ICI. Ano po? Pakinggan niyo po kung paano ang proseso ng kasuhan ng mga empleyado ng gobyerno na involved sa flood control corruption. Dito ipapaliwanag po ni former General Azurin. Siya po yung pumalit kay Mayor Magalong. Po, ipaliliwanag niya po kung paano po ang proseso, yung pagkalap ng mga ebidensya sa pamamagitan ng Secretary Bis Dizon. Ito, napakinggan niyo po ako na habang pinanood ko, ganito pala yung proseso kako. Bakit hanggang ngayon wala pa palang nakakulong na mga sinasabing nagnakaw ng pera ng taong bayan at nilumpo sa tubig ang mga taong bayan. Pakinggan po natin ganito po ang habang nanonood ako, pakinggan nyo rin po, magandang pakinggan para magkaroon tayo ng kaliwanagan. Paano ang proseso? Bakit matagal? Pero ito nga po yung proseso ng batas Pakinggan natin. Kumbaga po na upon validation po, field validation, talaga pong ghost sila, meaning wala po tayong nakita mga proyekto. With that said, I now turn over the floor to General Azurin to discuss with you on what will be the process of the ICI with regard to these ghost projects. Kasi kailangan po natin maging systematic dito, para po mapabilis yung proseso. So perhaps po, General Azurin, pwede po ninyo ma-explain sa kanila kung Thank you, Attorney Brian. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. So dito po, kung mapapansin po ninyo dun sa slide, meron po tayong week 0, week 1, week 2, and week 3 and 4. So tapos na po yung week 0, ito po yung na-turn over na po ng ating DPWH, yung initial po na validation po nila doon sa mga suspected na ghost projects, which is 421 suspected ghost projects. So ito pong validation na ginawa ng ating DPWS dito na ang nag-actual inspection ay mga tauhan po ng ating Philippine National Police, DILG, as well as yung Armed Forces of the Philippines, and yung mga other agencies na that was tasked by the DPWH. So itinurn over na po dito sa atin ngayon. So ang gagawin na po natin ngayon is yung technical validation. So ito na po yung ido-document na po itong mga 421 na to kung totoo ba na talagang yung location and then yung supposedly na project yung kung magkano yung project na supposed to be na doon ipapatay yung flood control. So ito po ang mga gagawa po dito ay mga engineers po natin, mga engineers na. So we tap yung engineers ng ng DPWH as well as yung Armed Forces of the Philippines, yung engineering brigade ng AFP. And then we are trying to tap also the other engineers, yung mga volunteers na welcome sila na tumulong po dito kasi napakarami nga ho ng kailangan na i-validate. After nito, sa week 2, pag natapos na yung validation ng technical, doon na po yung papasok yung case build up po na kung saan lahat po ng mga kailangan na document ay i-compile po to ensure po na it will have a case na ipa-file po sa ombudsman po. So dito po ay pwede nating magamit uli ang ating mga CIDG, National Bureau of Investigation,
para initially ay prepare po nila yung mga documentations. But it will also be turned over po dito sa CIC, ICI, para nang sa ganun ay i-cross-check kung tama po ba yung mga cases na ipa-file at kung kumpleto po ba yung mga documents. So kung okay na po yan, dadalo po yan sa ombudsman. Ito na po yung i-refer po natin, ipa-file na po natin. And it will now be the ombudsman who will be determining kung meron po bang sufficient na ebidensya para kasuhan po yung mga yung mga ni-refer ng ICI, and then it will be referred to Sandigan Bayan. So yun po yung ating proseso na susundin dito. And for now, we are trying to look at least between now hanggang sa 3 to 4 weeks from now, we are looking for at least 15 cases na maipafile po. And then pagkatapos niyan, tuloy-tuloy na po kasi ongoing po ngayon yung validation pa ng mga ibang mga suspected na ghost flood control projects. So yun lamang po, magandang umaga po muli at salamat po. Kung paano po yung magiging proseso natin, no? We will be more systematic as we go along. Kasi po nakikita na po natin kung paano ko to itatakel, no? Kumbaga paano natin masusolusyonan at mapapabilis yung proseso. So it's been barely a month, but despite of that po, we see progress. Nakikita po namin na paano natin mapapabilis ang proseso at paano po tayo makakabigay or makaka-file sa ombudsman ng mga aming mga recommendation or referrals, so to speak po. Gaya nga po nung unang slide, malaki po. But we're now trying to sinasala po natin unti-unti. It doesn't mean that we will not look into them later on. We will. Once we have more capacity, we will definitely look into those projects. But in the meantime, we feel that these are the low-hanging fruit, so to speak, na yung 421 na yan. Kasi po, there's gonna be a system for us that we're trying to make para po mas maging efficient po ang paggawa namin ng aming mga referrals to ombudsman. Gaya mga po sinabi ni General, mga 15 to 20 po ang balak namin na ma-file within the next 3 weeks. But hopefully, with the system in place, this will be faster. So I guess that's it. Siguro. Okay. Yes? Can you please state your name? So, pare-pareho tayo nalinawan kung paano ang proseso ng pagsasampa ng mga kaso. Ay, anak ng weweng, alimangbang. Ano yun muna muna, So, napakaraming ghost project o kung tawagin naman yan ni Pangulong Marcos, guni-guni. 421. Ini may nangusto ng ICI. Kaya lahat ng engineer, volunteer, pwede kayong tumulong para mapadali. Lahat na ginamit na ng gobyerno, pulis, sundalo, para mapuntahan lang yung sinasabing ghost. Siyempre, hindi biro yun. Kung minsan naliligaw pa po yung mga naghahanap ng mga ghost. Kung minsan ibang address. Kaya napakahirap. So ipapayal ngayon yan ang sabi ni yung abogado at saka ni General Lasurin sa ombudsman. At ang ombudsman naman po ang mag-aakyat ng kaso Sandigan Bayan. Bakit Sandigan? Kapag empleyado ka ng gobyerno, sa Sandigan ka kakasuhan, hindi sa mga pangkaraniwang korte. Kasi sa gobyerno ka, kaya nilikha po yung Sandigan para sa mga gobyernong empleyado. Doon sila lilitisin. Kagaya ni dating unang ginang Marcos, doon siya nilitis. At napatunayan, nagkasala po siya ng 3 count ng pagnanakaw. 3 beses. Ang problema, yun ay nangyari sa panahon ni
dating Pangulong Duterte, siyempre, Marcos Duterte yan, magkasanggang dikit yan. So, walang nangyari sa may arresting, may warrant of arrest nilabas. Kanya lang, ang sabi naman ni Bato, siya PNP chief nung araw, ayon sa kanyang bunganga, for humanitarian reason, matanda na kasi kaya hindi nila inaresto. So, ibig sabihin, pag matanda ka na, hindi ka na-arrestuin. Ano po? Kasi for humanitarian reason, sabi nila. Nagluluto po ako ng chicken nugget para ulamin namin sa tanghalian ni Sister Baby. O yan, chicken nugget. Ayan ayan. Bigay ng Diyos. Yan, piniprito ko. At tapos na po akong magsaing. Ito naman yung kanin. Yan. Bago man lang umalis si Sister Baby, makakain siya. Kaya buti nagluto na po ako ng kanin. Ngayon, niluluto ko naman tong chicken nugget, Bigay ng Diyos. So, sabi ng ni Bato nung araw, for humanitarian reason, matanda na raw siya, kaya hindi na inaresto. Ibig sabihin, pag ang isang matanda nagnakaw, hindi ka arestuin. Pero bakit sa panahon nila, yung mangga ng matanda, tumayod lang sa kanila isa nga, dinimanda, kinulong. At yung matanda naman, nagpapahig lang ng kanila sentimento sa gobyerno, doon sa rekto, driver yun. Inaresto at kinulong din. Matatanda yung senyorang mga yun. Iba po sa Pilipinas, only in the Philippines, kapag isa kang politician, kahit matanda ka, hindi ka nila basta maaresto. Lalo na kung meron kang kapit sa gobyerno. Ganyan po dito sa Pilipinas. Kaya yung mga batas na ginawa po rito, hindi naman po talaga batas yun para sa mahirap Batas yun, pabor sa mga mayayaman. Tignan nyo po, yung mahirap, dahil sa kahirapan, nagnakaw sa sa mga mall. Paguli, diretso sa presinto, kulong. Ganon po ang mga pangmahirap. Pero pag mayaman, siyempre, ang daming proseso, iring-iring, bago kulong. Ganon po dito sa Pilipinas. Only the Philippines. Di po ba? Ibang klase. So, pagdating po sa Sandigan Bayan, i-main pa nila yan. I-main yan. Kasi, ang gobyerno, yan ang magkakaso sa kanila sa pamamagitan ng Sandigan Bayan. Ay, paano ba? O, tama. Ombudsman. I-main muna ng ombudsman yung ebidensya. Kung maganda, kung okay na, dadali sa Sandigan Bayan. Yan. Ito po yung gobyerno ng at abogado ng gobyerno, ang ombudsman. Luto na. Yung chicken nugget. Ayan. Masarap. Bigay ng Diyos. Nawa, pag naisampa na po, sana naman manalo ang gobyerno. Isipin nyo, nagtatrabaho ka sa gobyerno, pinasusweldo ka ng gobyerno, galing sa pera ng taong bayan, tax. Para maglingkod ka sa bayan, ang ginawa nila, pinaglilingkuran nila ang sarili nila. Nagpayaman sila, kickback dito, kickback doon. Nakita nyo naman siguro, yung mga bulto-bultong pera. Nasa bahay, sa bilyar. Cash. Pagkatapos, yung mga pinagkikita, mga mali-maliit ang pera, dinadala kung kani-kanino.
Pero lahat ng perang yon galing din po sa taong bayan. Lahat ng taong bayan, kung ano man po yung buwis na binayad, kahit sila, nagnanakaw man sila, nagbabayad din sila ng buwis. Pag kumain ka sa mga food chain, may tax yan. Pag nagsweldo ka, magbabayad ka. Kaya lahat ng Pilipino nagbabayad, taxpayer. Pero iba yung sumusweldo ka, nagbabayad ka sa pamagitan ng sweldo mo at yung mga kinakain mo pa, nagbabayad ka pa ng tax. Hindi kagaya ng iba, hindi naman sila nagtatrabaho. Kaya ang kanilang mga bahagi lang sa tax, yung kanilang kinakain sa mga food chain na merong buwis. Pero hindi wala silang pera, hindi ba sila kumakain, hindi wala silang binabayad. Maswerte sila. Hindi masyadong masakit para sa kanila. Kanya lang, nung magkaroon ng malaki ang baha, ayun, nagsisigaw ang mga Pilipino. Nagsisigaw kahit yung hindi nagbabayad ng buwis, sumisigaw. Lalo na yung mga nagbabayad, mas lalong malakas ang sigawan yan. Kasi nagbabayad nga sila ng buwis. Kaya nga nagsalita na si Vice Ganda eh. Anong sabi niya kay Bongbong? Kami ang employer mo. Anong utos ni Vice Ganda? Ipakulong ang mga magnanakaw. Yan. Totoo naman yun. Asweldo ni Bongbong Marcos galing sa buwis din naman ng taong bayan. So, nung panahon ni Pinoy, ano sabi ni Pinoy? Kayo ang boss ko. Yan. Kayo ang boss ko. Alam niya kasi, yung sweldo ni Pinoy ay galing sa taong bayan na nagbabayad ng buwis. At isa ako sa nagbabayad. Taxpayer ako, magmula nung nagsimula akong mag-employ tsaka sa private, hindi po ako nagtrabaho sa government, sa private ako. At the age of 20, nagsimula na po akong mag-employ at nagbabayad po ako ng buwis. Buwan-buwan, kinakaltas ako ng employer ko. Pagdating pa ng isang taon, nagpapail kami ng ITR. Since meron pong nangyari, after 1 year, may utang pa pala ako. So, nagbayad na naman po ako. Kaya bayad lang ng bayad, kaibigan. Ganyan talaga eh. Nararapat lang magbayad tayo ng buwis para matulungan ang ating gobyerno na magpatayo ng mga eskwelahan, mga klinik, na barangay klinik, mga tulay, mga kalsada. Kanya lang, di natin sukat akalain na matagal na pala nilang pinagnanakawan si taxpayer. Pinagnanakawan yung sarili nila, kasama na tayo. Hindi balik ko sarili lang nila pagnakawan nila eh. Hindi eh, pati tayong mga pangkaraniwan tao, nasa laylayan lang, ika nga, may hirap, isang kaig, isang tuka, isa pa tayo sa mga kanilang pinagnakawan. Alam niyo po, ayan, magdasal po kayo, hingin po nyo ang tulong ng Diyos na sana. May nalalabing 3 taon na lang si Bongbong eh. Sana umuusad ng kaso at sana manalo. Bago man lang dumating po yung alaala sa 2028, meron na po tayong nakikita mga umiimas na bakal. Sa Pilipinas, hindi po sa dahig kasi doon masarap ang buhay sa dahig eh. Masarap eh, yung kwarto mo pala, solo mo. Meron kang nurse 24/7, meron kang psychology 24/7. At ang pagkain mo, masarap. Hindi yung nung araw, hindi ba sinasabi dito sa atin sa Pilipinas, barya-barya lang ang budget ng mga nakakulong at pagkain baboy ang tawag pa nila. Kasi nga po, sa dami na nakakulong, wala namang pera para sa kanila. Pero ang totoo po pala, mayroong pera talaga. Kanya lang, nakalahan sa mga magnanakaw sa Department of Public Works and Highway. Buti na lang, nag-resign na yung si Manny Bonoan at nandun na si Vince Dizon. At sa tingin ko desidido talaga siya. Nagagalit siya. Sabi niya, hindi na tao ang mga ito, hayop. Tawag niya sa mga kontraktor, mga engineer na public works. Ayop! Ano po yung ayop? Nga. Walang alam ang ayop, kundi puro kumain lang. Yun lang ang alam ng ayop. Pag nagutom,
Tatabisa mo, chicha, chicha. Yan. Kaya tinaguri silang mga buhaya. Ang dati daw, ang ating mga national animals, yung ating kinikilalang animals, itong kalabaw. Pero ngayon, hindi na daw kalabaw. Buhaya na! Crocodile, croc! Yan, mga buhaya ang tawag naman sa kanila. Pag matakaw ka sa pera, buhaya ang tawag sa iyo. Kasi ang laki ng bunganga eh. Laki ng bunganga. At kung lumamon yan, talagang isang buhong hayop, kapwa hayop niya. Kakainin niya. Yan. Kaya ang mga yan, sana maging mahayos po ang takbo ng ICI. Wag silang sana. Tulungan sila ng Panginoon Diyos na bago matapos ang panunungkulan ni Bongbong Marcos, kanyang pagiging Pangulo, kasi may 2 taon na lang siya eh. Hindi natin alam yung nakalap ni Secretary Bis Dizon na 421 na guni-guni ho. Ano ba project? Binayaran, fully binayaran ng buo ng gobyerno. Ang gobyerno wala siya nakita kahit isang istaka lang. Mga ghost, sabi nga ghost, multo. Hindi ka nakikita multo. Paano pa yan? Baka meron pa siya makalap na iba. Kaya ako, nag-aalala ko, baka dumating yung mag-i-eleksyon, meron pang mga kasong nakabinbin. O baka naman ang manalong presidente, kadikit nila. Ala, siyempre, alam nyo naman sa Pilipinas, only in the Philippines ha, pag yung nakaupong presidente, alipores kanya, may kaso ka, maabsuelto ka. Ganon sa Pilipinas eh. Only in the Philippines. Hindi po protection para sa taong bayan ang iniisip ng umupo sa Malacanang. Ang iniisip niya, paano siya magkamal ng pera. Magkamal ng pera. Ganyan po sila eh. Ewan natin si Pangulong Bongbong. Tingnan natin, siyempre, mawawala ng kapangyarihan, mawawala ng sutyan pagka natapos na siya. Doon natin makikita kung kakasuhan siya, kung ano man. Kasi, mayroong mga nagrarally sa kanya. Nakapagtataka naman. Pinagre-resign siya. O sino yung nagpaparesign sa kanya? Di natural. Yung mayroong interes sa Malacanang. Ganun lang yan eh. May interes sa Malacanang. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating video. Sana po meron tayong natutunan. God bless us all. Tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan ng Diyos ang ating bansa. Panginoon Diyos, tulungan mo po ang aming gobyerno at the same time ang aming bansa na managutan. Dapat managot. Sino man po nagkasala, dapat mapatawa sila ng kaukulang parusa. Para makita naman po namin na ang hustisya ay gumugulong sa aming bansa. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. God is good all the time. Thank you for watching. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sa po ako senior citizen, isang taxpayer at the age of 20. Nagsimula na ako nagbayad. Sa po akong stroke at person with disability kasi yung tuhod ko po may tama yung kaliwa. Okay? Sige po. Bye-bye.